Magandang araw. Pag-uusapan natin, Bam Rodriguez umatras kontra Naoya Inoue at Turki Al-Sheikh. Si General Casimero ipinalit para labanan ang Monster. Maingay at pumapatok muli ang pangalan ng dating 3 division na kampiyon na si General Cuadro-Alas Casimero sa mundo ng boxing. Matapos mag-re-upload ang sikat at prestiyosong Daring Magazine na mga nakalipas niyang highlights, inilabas ng nasabing publication ang video ng dominasyong ipinakita ni Casimero laban kay Duke Maika, kung saan pinatumba niya ito sa pamamagitan ng 3rd round TKO upang magtagumpay na idepensa ang kanyang WBO Bantamweight World Title noong panahon ng pandemya. Ipinaalala rin sa nasabing post na si Naoya the Monster Inoue sana ang orihinal niyang makakatapat noon. Ngunit dahil sa pagka-stranded ng Japanese fighter, dulot ng mga travel restriction, kaya kay Duke Maika na ibuhos ng Pinoy pugilis ang kanyang bagsik. Samantala, General Casimero dinomina ang social media, hindi lang sa loob ng ring na nalasa si Casimero, kundi maging sa mga reaksyon ng mga tagahanga. Dinagsa ng libo-libong suporta ang post ng Daring Magazine na pumalo agad sa mahigit na 5,500 na likes, 543 comments at 235 shares sa loob lamang ng isang oras. Di hamak na mas mataas ito kumpara sa engagement na mga pinopost nilang heavyweight fighters at iba pang sikat na international na boksingero. Sa katunayan, nang mag-post ang Daring Magazine tungkol sa pagbabalik training ni Inoue, hindi man lang ito umabot sa 1,000 likes sa parehong durasyon. Naging usap-usapan din muli ang iconic na one-hand push-up celebration ni Casimero matapos patumbayin si Maika. Nag-iwan ito ng malaking tanong sa mga fans. Ano kaya ang magiging selebrasyon ng Pinoy pag uwi niya ng panalo, sakaling matuloy at magwagi siya laban kay Inoue? Samantala, ang mismong si Casimero ay nag-iwan ng pahiwatig na sa nasabing pagbida sa kanya ng magazine sa pamamagitan ng kanyang signature na hirit. Wala daw ba kayong naaamoy? Ang payag na ito ay lalong nagpainit sa mga espekulasyon na may malaking negosasyon ng nagaganap. Sinasabing ang sunod-sunod na tampok kay Casimero sa mga sikat na media outlet ay isang uri ng market test mula sa kampo ni Turki Al-Sheikh upang sukatin ang tunay na hatak at interes ng publiko bago ilatag ang $1,000,000 na pondo para sa mega fight sa Saudi Arabia ni na General Casimero at Naoya Inoue. Samantala, umatras si Bam Rodriguez, daan para kay Casimero lumuwag. Lalo pang tumaas ang tsansa na matuloy ang Casimero versus Inoue matchup dahil sa mga pinakabagong kaganapan sa division. Ayon sa mga uling ulat, tila hindi na matutuloy ang pinaplanong sabong sa pagitan ni na Inoue at Jesse Bam Rodriguez para sa Pebrero dahil nakatakdang lumaban si Rodriguez sa uling bahagi ng taon, Oktubre o Nobyembre, dahil nabakante ang slot para sa sunod na makakatapat ng Hapon. At napatunayan na ng kampo ni Al-Sheikh ang napakalakas na suporta at ingay ng kanyang likhain ni Casimero sa mga fans. Wala nang iba pang mas maganda at mas kapanapanabik na itapat kay Inoue kundi ang Pinoy Cuadro-Alas. Nakaanda na umano si Turki Al-Sheikh na pondahan ang napaka-aktibo at explosive na bakbakang ito na matagal nang inaasam ng buong mundo ng boxing. Magandang araw. Mainit na naman ang usap-usapan ngayon sa boxing world dahil ang sunod-sunod na post ng sikat na Ring Magazine ng video ni General Casimero. Ito ngang bago ngayon ay ang video ni General Casimero kung saan pinaluhod at dinurog niya si Duke Maika. Talagang sunod-sunod ang pag-post ni Turki Al-Sheikh patungkol kay Casimero. Buhat nung tinalo at dinomina nito si Luis Nery. Malinaw na senyales ito na talagang humanga ang Saudi boxing big boss sa angas ng Pinas. At nakikita niya na si Casimero lang ang natatanging boksingero na makakapagbigay ng totoong bakbakan at magandang laban kay Naoya the Monster Inoue. Alam naman natin lahat pagdating sa boxing ngayon kung anong gustuin ng Saudi Arabia, nagkakatotoo. Nagawa ni Turki Al-Sheikh na paglapati ng mga heavyweight champions na akala natin hindi na maglalaban dahil sa politika ng mga promoters. At ngayon ang super bantamweight division naman ang target niyang bulabugin. Alam ni Turki na kapag Inoue versus Casimero ang inilatag niya sa ilalim ng Riyadh season ay dudumugin ito ng mga boxing fans sa buong mundo. Ito ang pinakamaingay na laban na matagal nang hinahangad ng publiko sa lower class division. At si Turki Al-Sheikh lang ang may hawak ng susi at $1,000,000 para mapilitan ang kampo ng Hapon na tanggapin ang hamon. At mas lalong nagiging solido ang banta ni Cuadro-Alas
dahil mainit na naman ang kanyang pangalan sa mga world ratings matapos ang kanyang naging panalo sa laban nitong Hunyo 2026. Opisyal nang pumasok at umakyat muli si Janriel Casimero sa mga world ratings ng mga pangunahing boxing federation sa magkaibang division. Sa dibisyong super bantamweight o 122 pounds, solidong nakaupo si Casimero bilang rank number 1 sa IBO, rank number 4 sa WBO, at matapos ang napakahabang panahon, muli siyang nakabalik at nakapasok sa top 10 dahil nasa rank number 10 na siya ngayon sa IBF. Hindi lang yan, dahil maging sa mas mataas na timbang ay nakapila na rin siya bilang rank number 11 sa WBC Featherweight Division. Dahil sa apat na naglalaki ang ranking na ito, unti-unti nang napapalapit si Casimero para maging isang opisyal na mandatory challenger sa mga kasalukuyang world champions. Matapos i-post ng Ring Magazine ang bagsik ni Casimero, ay sunod din agad ang post patungkol naman kay Naoya Inoue tungkol sa pagbabalik ni Naoya Inoue sa gym at puspusan na naman ang pagte-training ni Inoue pagkatapos ng kanyang naging laban kay Junto Nakatani. Mukhang sinasadya ng Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh na pagsabayin ang ingay ng dalawang boksingerong ito para lalong uminit ang tensyon. Nasabi na dati ni Turki Al-Sheikh na ito ang paraan niya para matesting kung malakas ang demand ng Inoue versus Casimero sa mga fans at kung matutuloy ang bakbakan ni Inoue at Casimero sa Riyadh, Saudi Arabia sa mga susunod na buwan. Ito na ang itinuturing na fight of the century para sa atin. Magandang araw, magandang balita, Inoue lalaban na kay Casimero, alas number 1 contender na, at Carl Ames Martin hindi na pang basketball court o pang piyesta dahil lalaban na siya sa Saudi. Mukha talagang malapit na ang pinakahihintay nating bakbakan, ang tinaguriang mega fight sa pagitan ni na Janriel Cuadro Alas Casimero at ng unified champion na si Naoya the Monster Inoue. At sa pagkakataong ito, mukhang tuluyan nang nasulok ang Hapon at wala nang magagawa kundi harapin ang ating pambato. Dahil sa napaka-impresibong panalo ni Casimero kamakailan, niyanig nito ang ratings sa buong mundo. Isipin nyo mga boss, 3 federasyon na ang may hawak sa pangalan ni Casimero sa pinakatuktok ng rankings ng Super Bantamweight Division. Kasalukuyan siyang rank number 10 sa IBF, rank number 4 sa WBO, at ang malupit ay opisyal na siyang inuluklok bilang rank number 1 at number 1 contender ng IBO sa Super Bantamweight Division. Kung hindi pa rin siya pipiliin ni Inoue para sa susunod nitong depensa, talagang nakakaya na sa buong mundo. Malinaw na patunay na takot lang siyang harapin si Cuadro Alas. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng kampo ni Inoue, mapipilitan na silang lumaban. At ito pang matindi mga boss, napatunayan na rin mismo ng big time promoter na si Turki Al-Sheikh na napakalaki at napakatindi ng demand ng mga fans kapag si Casimero ang itinapat kay Inoue. Dito talaga ang dagsaan ng pera at bakbakan. Sa totoo lang, wala nang kapanapanabik o exciting na kalaban si Inoue sa kanyang division ngayon. Marami ang nagsasabi na wala nang makakapagbigay sa kanya ng tunay na hamon. Kahit pa ang pinag-uusapang si Jesse Bam Rodriguez, marami ang kumbinsido na masyado itong maliit at hindi kakayanin ang bilis at lakas ni The Monster. Ang nakikitang solusyon para sa isang tunay na giyera ay walang iba kundi ang ating IBO number 1 contender na si Cuadro Alas. Bagamat may hirit na medyo may edad na si Casimero, sa kanyang edad na 37, alam ng mga tunay na boxing fans na nakitaan si Inoue na mga kahinaan sa mga huli niyang laban kay Luis Neri at Ramon Cardenas, kung saan bumagsak siya sa mga ito. Mga kahinaang kayang-kayang pasabugin ni Casimero. Magandang araw. Grabe ang pasabog ngayon sa mundo ng boxing mga idol. Ang pinakahihintay na pag-atake ni Cuadro Alas, unti-unti nang nagkakatotoo. Matapos idedman ng matagal na panahon, 3 sa 4 na major boxing bodies, kinilala na ang bagsik ng ating dating 3 Division World Champion. Naoya Inoue wala nang takas. Isang napakagandang balita nga ang sumambulat para sa angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Kung nitong mga nakaraang linggo lang ay niyanig ng WBO ang rankings matapos ilagay si Casimero bilang number 4 contender sa Super Bantamweight, hindi rin nagpauli ang ibang federasyon.
Ang WBC ginawa siyang number 11 contender sa featherweight division para sa kampiyon na si Bruce Carrington, habang ang IBO naman nilagay siya bilang number 1 contender para sa bakanteng featherweight belt. Pero ang pinakamalaking balita na kinagulat ng lahat, kanina lang ay sumabay na din sa eksena ang IBF o International Boxing Federation. Formal na nilang inilagay sa Casimero bilang number 10 contender para sa IBF Super Bantamweight belt na kasalukuyang hawak ng Japanese monster na sina Oya Inoue. Dahil sa galaw na ito ng IBF, opisyal nang na-corner ni Cuadro Alas si Inoue para sa pinapangarap ng buong mundo na Mega Showdown. Isipin nyo, 3 sa 4 na major sanctioning bodies nakasulat na ang pangalang Casimero sa kanilang listahan. Tanging WBA na lang ang natitirang hindi pa kumikilos. Ang tanong ng marami, lalabanan na ba talaga ni Inoue sa Casimero? Pwedeng-pwede na nga mga idol dahil pasok na sa top 10 ng IBF at top 4 ng WBO ang ating pambato. May laya na si Inoue na pumili sa kanya para sa isang voluntary title defense. Maliban na lang kung pilit na magtatago ang kampo ng Hapon at pipili ng kalaban sa WBA kung saan wala doon ang pangalan ni Casimero. Pero babala para sa ating pambato, upang manatiling buhay ang pangarap na ito sa susunod na taon, may isang maigpit na kondisyon. Bawal matalo. Sino man ang makakatapat ni Cuadro Alas ngayong Setyembre o Disyembre, kailangan niyang pulbusin at dominahin ang laban. Kahit umakyat pa si Inoue sa featherweight sa mga susunod na buwan, walang problema dahil nakaabang pa rin ang pangalan ni Casimero sa featherweight rankings. Magandang araw. Matindi ito. Pumalo sa mahigit 1 milyong views ang highlight video ni Janriel Casimero kontra Guillermo Rigondo sa Daring Magazine. Mas mataas ito kumpara sa ibang mga karaniwang post ng sikat na boxing publication na ito. Bagamat pinulaan ng maraming fans at kritiko ang mismong takbo ng laban dahil sa takbuhan o defensive style ni Rigondo na nagtala pa nga ng CompuBox record para sa may pinakakakaunting bitaw na suntok sa isang 12-round fight. Patunay ang 1 million views na ito na napakalaki pa rin ng hatak at interes ng mga manonood, lalo na ng mga Pilipinong boxing fans pagdating kay Casimero. May malaking kinalaman talaga dyan ang diskarte ni His Excellency Turki Al-Sheikh dahil siya ang kasalukuyang nagmamayari ng Daring Magazine at pinuno ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia. Ginagamit niya ang mga social media platforms ng Daring para subukan ang merkado o ites ang interes ng mga fans. Matapos ang naging kahangahangang knockout na panalo ni Janriel Casimero laban kay Luis Neri, sunod-sunod ang naging pag-post ng Daring tungkol sa kanya. Ang pagpalo ng mahigit 1 million views sa highlight ng laban nila ni Rigondo ay malinaw na mensahe kay Al-Sheikh na napakalakas ng hatak at commercial value ni Casimero sa boxing. Dahil kilala si Turki Al-Sheikh sa pagpopondo ng mga pinaka-inaabang mega fights na madalas ayaw ikasa ng mga traditional na promoter. Ang ganitong klaseng mataas na engagement mula sa mga fans ang eksaktong hinahanap niya upang tuluyang isakatuparan ang matagal nang pinapangarap na Casimero versus Naoya Inoue. Magandang araw. Nag-post na naman ang Ring Magazine tungkol kay Janriel Casimero. Nakalagay sa caption, si Janriel Casimero ay nakakuha ng isa sa pinakamalaking panalo sa kanyang karera nang talunin niya sa puntos si Guillermo Rigondo para ipagtanggol ang kanyang WBO bantamweight na corona. Kung saan napakomment nga si Jason Casimero nang hala, nag-post na naman sila sabay nilagyan ng nakangiting emoticon. Tuwang-tuwa nga ang kapatid ni Janriel dahil sa recognition ng international boxing media, particular itong Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh. Kaya makikita na sunod-sunod talagang pagpopost ni Turki Al-Sheikh kay Casimero na malinaw na interesado talaga siya sa husay at lakas ni Casimero, na kung saan naipost na rin niya tungkol sa tapatan ni Naoya Inoue at Casimero, yung paghabol ni Casimero kay Naoya Inoue. Kaya mukhang nagplaplano na itong si Turki Al-Sheikh na paghanapin ng dream match sa lower division na Casimero versus Inoue, kung saan na napatunayan talaga ni Turki Al-Sheikh na malakas nga ang demand ng mga fans sa tapatan ni Casimero at Inoue. Mas sikat pa nga at mas marami pa nga ang nagre-react sa mga post patungkol kay Casimero kaysa kay Inoue. Dito makikita na marami ang naniniwala na kayang talunin ni Casimero si Inoue. Kaya mas interesante ang labanan ni Casimero at Inoue kaysa ipalaban sa iba si Inoue, katulad kay Bam
Rodriguez kasi tingin natin na si Casimero lang ang may kakayahan para talunin ang The Monster. Itong isinusulong nila na mega fight para kay Inoue na kontra kay Bam Rodriguez ay maraming mga sikat sa boxing ang nagsasabing pagkain lang ni Naoya Inoue itong si Bam Rodriguez. Isa na nga itong si Bob Arum na tahasang sinabi na kahit napakagaling ni Bam Rodriguez, masyadong malaki at malakas si Inoue para sa kanya. Si Tim Bradley na dating world champion at ngayon ay isa ng analyst ay bagamat bilib na bilib siya sa husay, footwork at ring IQ ni Bam Rodriguez, pero ang power at timing ni Inoue ay nasa ibang level at hindi daw ito makakayanan ni Bam. Siyempre maski nga si Casimero sinasabi na pagkain lang para sa kanila ni Inoue itong si Bam Rodriguez dahil maliit ito, at sinasabi rin lagi ni Casimero na siya lang ang pwedeng tumalo kay Naoya Inoue. Nakikita pa nga ni Casimero na kung sakaling magtapat sila ni Inoue ay magiging seryang laban nila na parang Pacquiao versus Marquez na aabot sa trilogy o higit pa, at ito lang talagang gustong panoorin ng mga tao. Samantala Floyd Mayweather hindi bilib kay Naoya Inoue dahil hindi naman daw magaling ang mga nakalaban, lalo na hindi sang-ayon si Mayweather sa pagkakalagay kay Inoue na number 1 pound for pound fighter dahil marami sa mga nakalaban ni Inoue ay hindi pa ganoon katindi ang pangalan. Pinuna din ni Mayweather na madalas lumaban si Inoue sa kanyang sariling bansa sa Japan. Si General Casimero lalo na ay sinabi na hindi kailanman bumilib kay Naoya Inoue. Hindi nga natatakot si Casimero kay Inoue. Hinamon nga niya ito na maski sa bahay pa ni Inoue sila maglalaban at tatay pa nito ang referee. Ganito kakumpiyansa si Casimero na mas malupit ang kanyang lakas at kakayahan kaysa kay Naoya Inoue. At lalo pang tumindi ang kumpiyansa ni Casimero na mas mataas ang kakayahan niya kaysa kay Inoue nang mas malupit na naging panalo niya sa parehas nilang nakalaban na si Luis Nery, kung saan 4 na round lang tinapos ni Casimero si Nery, samantalang si Inoue 6 na round ang kinailangan. Mas madaming beses din pinatumba ni Casimero si Nery, 6 na beses, samantalang si Inoue 3 beses lang. Magandang araw. Inoue pumalag na kay Casimero kahit walang belt. Kung dati ay hiningi ng promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na kailangang maging world champion muna ulit si General Casimero, ay ngayon nga ay bukas na sila na ikasang laban kahit walang belt si Casimero. Pero may bagong kondisyon sa Ohashi. Kailangan daw na magtala si Casimero ng sunod-sunod na panalo upang mapatunayang karapat-dapat pa rin siyang makaharap ni Inoue. Isa pang kondisyon ay dapat daw maipakita na may matinding demand mula sa mga fight fans na mapanood ang kanilang bakbakan. Ang problema ay kung marami pang laban ang hihilingin ng kampo ni Inoue dahil kalaban naman ni Casimero ang oras dahil siya ay 37 taong gulang na ngayon. Kung walang demand, mas gustong habulin ni Inoue ang mas malalaking laban tulad ng kontra kay Jesse Bam Rodriguez. Samantala, nagpost na naman ang Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh tungkol kina Casimero versus Inoue. Dito makikita na talagang interesado na si Turki Al-Sheikh sa tapatan ni na General Casimero at Naoya Inoue. Ito ang bagong post ng Ring Magazine. General Casimero is still on the hunt for a rescheduled bout with Ring and undisputed junior featherweight king Naoya Inoue. Patuloy pa rin daw na naghahanap si General Casimero ng pagkakataon na muling may schedule ang laban niya kay Naoya Inoue. May dahilan kung bakit biglang naging aktibo ang The Ring Magazine sa pag-post patungkol kay General Casimero nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ng naging impresibong knockout win ni Casimero laban kay Luis Pantera Nery sa Japan, lumabas sa mga ulat na mismong si His Excellency Turki Al-Sheikh na siyang nagmamayari ng The Ring Magazine ang nag-uutos na ites ang reaksyon ng merkado at ng mga boxing fans. Gusto niyang makita kung talagang marketable o papatok sa takilya ang tapatang Inoue versus Casimero para maging bahagi ng isang malaking Riyadh season card. At dahil dagsa ang komento at excitement mula sa mga Pinoy at Japanese fans, napatunayan na buhay pa rin ang interes sa laban na ito na unang naudlot noong 2020 dahil sa pandemya. Kaya dito makikita na malakas talagang demand sa Casimero versus Inoue. Kaya posibleng mapersa si Inoue na kalabanin na agad si Casimero. Magandang araw. Kakapost lang ni Casimero sa Facebook account niya
ang isang poster kung saan nagpapakita na undercard sila ni Inoue sa mega fight of the century ni na Mayweather at Pacquiao, kung saan kinapsyonan ito ng "Paktay na", #Easy Mills, at sinamahan pa ng comment ni Casimero ng "Wag nang gumising para hindi mo ito makita, iyakan na". Ayon sa poster na $600 million ang halaga ng tapatan ni na Pacquiao versus Mayweather at undercard na Inoue versus Casimero. Ito na kaya ang sinasabi ni Casimero na big announcement soon na isinare nga ng Ring Magazine ang pahayag na ito ni Casimero. Abang-abang tayo sa mga susunod na update. Isinare nga din ang poster na ito ni current BKB champion Rolando D. At mensahe niya, "Yun, kung totoo man to, dapat maging masaya tayo lahat. Let's practice the culture of clapping for others people's success." Lalo na kung pinaghirapan naman nila. Quadralas, it's my boy. God bless bro. Sa wakas. Kaya sa tono ng salita ni Rolando D, ay excited din siya na maglaban sina Casimero at Inoue. Talaga naman inaasahan na umaatikabong bakbakan ang mangyayari sa tapatan ng mga hari sa lower class division. Nakalagay na petsa para sa engkwentrong ito ay September 19, 2026 na gaganapin sa sikat na The Sphere sa Las Vegas, Nevada. Ipinost din ito ni Casimero sa isa pa niyang social media account at kinapsyonan niya ng "Shock to the world, oh my god". Panggulat daw ito sa mundo. Itong mega fight ng mga pinakamahusay na boksingerong Pilipino na sina General Casimero at Manny Pacquiao kontra sa hari ng pound for pound ngayon na si Japanese Naoya Monster Inoue at self-proclaimed the best ever American Floyd Mayweather. Sana nga maging totoo na ito para magkaalaman na. Samantala, hindi lang pala 4 Division World Champion ang plano ni Koki Kameda para kay Casimero, kundi 5 Division World Champion pa. At dahil 3 laban lang pinirma ni Casimero kay Kameda na kinabibilangan ng una title eliminator fight, tapos world title fight, tapos ang pangatlo ay world title defense. Kaya malamang itong bagong kontrata ni Casimero ay sa super bantamweight ang mga laban dito. Dito sa super bantamweight niya kukunin ang pang-4 na division bilang kampiyon. At dito makikita na may balak pa si Kameda na kunin ulit si Casimero sa hinaharap para naman sa pang-5 division niya sa featherweight naman. Gandang araw sa ating lahat. Matapos kumalat ang balita na maglalaban na si Casimero at Inoue, kung saan isang credible na source na si Great Chef Boxing ay nagpost na ang Casimero versus Inoue ay in play na daw o inaayos na, nasa negosasyon na. Ngayong araw naman ay nagkaroon ng meeting si Casimero at kanyang promoter na si Koki Kameda para sa next fight ni Casimero. Wala pang inilalabas sa pinag-usapan nila, pero umaasa ang karamihan na sana si Naoya Inoue na ang susunod na kalaban ni Casimero. Abangan natin ang update sa naging usapan ni Casimero at promoter Koki Kameda. Pero kung hindi man si Inoue, marami pa rin naman magagandang opsyon katulad ng kay Murodjon Akhmadaliev na tingin natin na magandang salpukan din dahil parehas sila ni Casimero na matigas at may knockout power. Maganda rin na mapalaban si Casimero sa Japanese superstar na si Junto Nakatani, kung saan ito nga ang gusto ng mga solid fans ni Inoue na makalaban ni Casimero. Tiwala daw kasi sila na kay Nakatani pa lang ay mapapatahimik na nila si Casimero. Ayaw daw kasi nilang ilaban ang idolo nilang si Inoue kay Casimero at baka daw yumaman ng gusto si Casimero. Nabibisit daw kasi sila sa sobrang ingay ni Casimero. Magandang araw. Casimero versus Inoue viral ngayon sa Japan. Hindi lang basta usap-usapan kundi laman na mismo ng mga malalaking news outlet sa Japan ang planong salpukan ni na General Casimero at Naoya Inoue. Ayon sa kumakalat na balita mula Yahoo News Japan, mukhang may kasunduan ng promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi sa posibleng pagharap ng dalawang boksingero. Ibig sabihin na kung malalaking news outlet na sa Japan ang nagbabalita sa Casimero versus Inoue, ay malaki talagang demand ng tapatan na ito. Dahil sa ngayon ay tinetesting ni Turki Al-Sheikh ang merkado kung patok ba sa mga tao ang Casimero versus Inoue. Nabasahan niya upang pondohan itong salpukan na ito. Ay mukhang napapatunayan na ni Turki Al-Sheikh na talagang madaming interesado sa baluarte mismo ni Inoue na maglaban sila ni Casimero. At napatunayan din ni Turki Al-Sheikh na napakalakas talaga ng hatak ni General Casimero dahil malayong mas madami ang nag-react na mga fans sa post ng Ring Magazine patungkol kay Casimero kaysa sa pinagsamang post kay Inoue at Bam Rodriguez. Kaya siguradong kikita ng gusto si Turki Al-Sheikh pag pinaganap
labanap niya ang Casimero versus Inoue. Sa ngayon ay positibo naman ang handler ni Inoue na si Hideyuki Ohashi dahil sinabi nito na open naman sila na labanan sa Casimero. Basta tuloy-tuloy lang daw ang pagpapanalo ng angas ng Pinas at kailangan magkabelt daw ito bago nila kasahan ng laban. Pero may kumakalat naman sa ngayon na balita at may poster na nga. Pinost pa nga din ni Casimero mismo ito at sinabing nagulat ang mundo. Ito yung balitang undercard sina Casimero at Inoue kina Mayweather at Pacquiao. Kaya abangan natin ang susunod na pangyayari sa tapatan ni Inoue at Casimero.